Mga boss, may isang team sa Eastern Conference na pwedeng maging isa sa pinaka-interesting na comeback story ngayong 2026-27 NBA season. At ito ang Indiana Pacers. Matapos ang napakahirap na 2025-26 season, ngayon ay may malaking dahilan para maging optimistic ang fans ng Indiana. Dahil ang kanilang superstar na si Tyrese Haliburton ay babalik na sa NBA court. At kung magiging healthy siya at maibabalik agad ang dating form niya, posibleng ibang-iba ang itsura ng Pacers ngayong season. Ang tanong ngayon, kaya ba nilang bumangon at bumalik sa malalim na playoff run? Siyempre, lahat magsisimula kay Tyrese Haliburton. Napakalaking bagay ng pagbabalik niya para sa Indiana. Hindi lang dahil superstar siya, kundi dahil siya ang pangunahing playmaker ng team. Kapag hawak niya ang bola, kaya niyang kontrolin ang tempo ng laro. Kaya niya mag-create para sa teammates. Kaya niya mag-shoot mula sa labas. At higit sa lahat, mayroon siyang kakayahang gawing mas madali ang offense para sa buong lineup. Pero may malaking tanong, gaano kabilis niyang maibabalik ang dating form niya? Matagal siyang nawala sa basketball dahil sa kanyang injury at rehabilitation. Kaya kahit fully healthy na siya, hindi natin agad maaasahan na magiging 100% ang dating Haliburton sa unang araw pa lang. Posibleng kailangan niya ng ilang linggo para bumalik ang rhythm, timing at confidence. At iyon ang magiging isa sa pinakamalaking storylines ng Pacers ngayong season. At syempre, hindi naman si Haliburton lang ang dahilan kung bakit exciting ang Indiana. Nandiyan pa rin si Pascal Siakam. Napakahalaga ng presence niya dahil kaya niyang gumawa ng offense kahit hindi si Haliburton ang may hawak ng bola. Kapag kailangan ng scoring sa half court, pwede siyang gumawa. Kapag kailangan ng rebounding, nandiyan siya. At dahil may experience na rin siya sa championship environment, malaking bagay yon sa batang core ng Indiana. Kung parehong healthy sina Haliburton at Siakam, mas magiging balanced ang offense ng Pacers. Hindi lahat ng pressure ay mapupunta sa kanilang point guard. Isa sa mga malaking pagbabago sa lineup ng Indiana ay ang pagdating ni Ivica Zubac. At interesting ang fit niya sa Pacers. Bakit? Dahil maaari siyang maging malaking target sa pick and roll. Simple lang ang concept, pero kapag mahusay ang execution, napakahirap nitong bantayan. At isa yon sa mga pwedeng magbigay ng bagong dimension sa offense ng Pacers. Nandiyan din sina Andrew Nembhard at Aaron Nesmith. Si Nembhard ay maaaring maging importanteng secondary ball handler at defender. Samantalang si Nesmith ay nagbibigay ng shooting at athleticism sa wings. At hindi rin nagtatapos doon ang depth ng Indiana. May TJ McConnell na isa sa mga reliable backup guard sa liga. May Obi Toppin, may Kelly Oubre Jr., may Jarius Walker. At mayroon pang ibang veterans at young players na maaari magkaroon ng malaking role. Kaya kung mag-click ang rotation nila, hindi ito magiging team na nakadepende sa dalawang players lang. Ngayon, pag-usapan natin ng projections. Ang Pacers ay inaasahang nasa paligid ng 46 hanggang 51 wins ngayong season. May mga projection na nasa 46 hanggang 51 wins ang Indiana. At kung mangyari yon, maaari silang maging contender para sa top 5 seed sa Eastern Conference. Hindi ito automatic na championship favorite, pero malaking improvement iyon kumpara sa nakaraang season. At kung mas mabilis bumalik sa form si Haliburton kaysa sa inaasahan, pwedeng mas mataas pa ang ceiling nila. Para sa akin, isang bagay lang talaga ang kailangan nating bantayan. Health. Healthy ba si Haliburton? Healthy ba sina Siakam at Zubac? At kaya ba nilang magkaroon ng consistent lineup? Dahil kapag kumpleto ang Pacers, ibang usapan sila. Pero kung magsisimula ulit sila magkaroon ng injuries, maaaring maapektuhan ng chemistry at momentum nila. At pagkatapos ng isang mahirap na season, kailangan nilang makabuo agad ng confidence. Ito ang interesting. Hindi sila ang unang team na maiisip mo kapag pinag-uusapan ang championship contenders sa East. May ibang teams na mas malalaki ang pangalan. Pero minsan, iyon mismo ang advantage ng isang dark horse. Walang masyadong pressure. At kapag biglang nag-click ang chemistry, pwedeng maging problema sila sa playoffs. Imagine niyo ang Indiana na may fully healthy Haliburton. May Siakam, may Zubac, may Nembhard, may Nesmith at may bench depth. Hindi madaling harapin ang ganitong team sa isang 7-game series. Dito tayo magiging realistic. Ang unang goal ng Pacers ay dapat makabalik sa playoffs. Pagkatapos, subukan nilang makuha ang magandang seeding. At kapag nakapasok sila sa second round, doon na natin pag-uusapan kung kaya nilang bumalik sa deep playoff run. Pero kung magiging healthy si Haliburton at maibabalik niya ang kanyang elite playmaking, hindi ko tatanggalin sa possibility ang Eastern Conference Finals. Dahil meron silang isang bagay na napakahalaga sa playoffs, elite playmaking. At kapag close game na sa fourth quarter, malaking advantage ang pagkakaroon ng superstar na kayang gumawa ng play mula sa kahit anong situation. Kayo mga boss, kaya ba ni Tyrese Haliburton na ibalik ang Indiana Pacers sa kanilang dating playoff form? Comment down below ang prediction ninyo mga boss.
At kung gusto ninyo ng mas maraming NBA news, injury updates, comeback stories, trade rumors at season predictions, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Peace out!